Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may naganap na malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng bihag at ng Lord Xian Yuwun. Sabi nito sa nanomachine na ngayon ay aalisin na nito ang parasitic worm sa utak ng bihag kaya naman ay tulungan siya nito na maprotektahan ang utak niya. Nang bigla naman na ginamit ng ating bida ang kanya chi telekinesis, at ipinalabas ang parasitic worm sa isang mata nito, matapos ay agad na inihagis ito ng ating bida sa itaas upang dito ito maglikha ng malakas na pagsabog. Sa isip ng bihag na napaka-imposible na maalis ang parasitic worm sa kanyang utak kaya naman ay napapatanong siya kung sino ba talaga ito. Sabi ng nanomachine na ginawa na nito ang lahat upang mabawasan ang matatamong pinsala ng bihag ngunit ang buhay nito ay hindi na din magtatagal, kaya naman sa isip ng ating bida ay kailangan na nitong magmadali. Inumpisahan na ulit ng ating bida ang ginagawa nitong pagtatanong sa bihag, hindi din nagtagal ay nagulat ito sa impormasyon na kanyang narinig mula dito. Nang bigla naman na pumasok ang 4th Council Elder at tinatanong ang ating bida kung nasa maayos na kalagayan lamang ito, sabi naman dito ni Yuwun na alam na nito kung saan ang lokasyon ng mga ito. Nagtanong naman dito ang 4th Council Elder kung ang tinutukoy ba ng ating bida ay ang Supreme Saber ng 6 Martial Arts School, at saan naman ito? Sumagot naman dito si Yuwun at sinabi na ito ay nasa Huangshan Mountain sa Hangzhou, Zhejiang Province. Sa silid naman ng Divine Doctor ay nagtatanong si Council Elder yon kung magagawan pa ba ng paraan nito na magamot ang kanyang bitbit na si Wudang Best Sword, dahil kailangan nilang magmadali na malunasan ito. Sumagot naman dito ang Divine Doctor at sinabi na walang ibang paraan upang maging maayos ang kalagayan ng isang ito, at ang pinakamatagal na makakayanan nito ang kanyang pinsala ay halos 1 oras lamang. Maya-maya naman ay agad na dumating ang Lord Xian Yuwun at tinatanong kung anong kalagayan ng isang bihag nila. Sumagot naman ang Divine Doctor at sinabi nito kay Yuwun na tingin nito na kaunting oras na lamang ang maitatagal ng isang ito. Sumagot naman dito ang ating bida at sinabi na sapat na ang kaunting oras para malaman nito ang mga impormasyon na nais niyang malaman dito. Nang bigla naman na napaluhod dito ang Divine Doctor, sinabi nito sa ating bida na may nais itong hingin na pabor sa kanya. Sabi nito na kung nais niyang gamitin ang gamot na ibinigay niya sa ating bida ay may nais din itong malaman sa taong ito. Bigla naman na nagtaka dito si Yuwun sa nais na mangyari ng Divine Doctor. Kaya naman ay ipinaliwanag nito na inutusan siya ng Blue Heaven Society ng Orthodox sect na magsagawa ng pagsasaliksik upang may tulak sa lagpas na limitasyon ang katawan ng isang tao. Inutusan siya ng mga ito na gumawa ng isang malakas na martial artist upang makagawa sila ng bagong tahimik na mundo. Sabi nito na wala siyang balak na makisali sa kahit na anong patungkol sa martial arts, ngunit ang kanyang apo ay nagawang makidnap ng unorthodox sect 1 taon na ang nakakalipas, at bilang ganti ay tinanggap nito ang nais ng Blue Heaven Society sa kanya. Sabi ng mga ito na upang maibalik ang kanyang apo, ay kailangan nilang maipanalo ang digmaan na ito, at ang puwersa na mayroon lamang sila ay hindi sasapat sa ngayon. Ngunit habang tumatagal ay may napapansin itong kakaiba. Ang Blue Heaven Society na kilalang makapangyarihan na kahit ang siyam na mga sect ay parte din sa mga ito, ay hindi alam kung nasaan ba talaga ang kanyang apo o kung buhay pa ba ito o hindi. Tingin nito na may alam patungkol dito ang Wudang Best Sword, kaya naman kung matutulungan siya ng ating bida ay gagawin nito ang lahat ng naisin ng Lord Xian Yuwun kahit na may kaugnayan pa ito sa unorthodox sect o sa demonic cult, kaya naman ay nagmamakaawa ito para sa tulong ng ating bida. Sa isip naman ni Yuwun na kung sakaling may pagkakautang ito sa kanya ay hindi na ito mahihirapan pa na kumbansihin na sumama sa kanila, at ang sitwasyon na ito ay sumasang-ayon sa ating bida. Matapos ay sinabi dito ni Yuwun na bibigyan niya ito ng pagkakataon na maunang magtanong dito, kaya naman ay nagpasalamat agad ito sa ating bida. Bago ito ay sinabi ni Yuwun na bago niya gawin ito ay nais niya munang wasakin ang dantian nito upang makasigurado na mabilis na eepekto ang gamot, kaya naman ay maghintay muna ito ng ilang sandali lamang. Sa isip naman ng Divine Doctor na sobrang nakakatakot ang isang ito at walang emosyon, kaya naman ay sinabi nito na kailangan niyang mag-ingat sa isang ito. Nang matapos na mapainom na ng gamot ang kanilang bihag, ay nag-umpisa ng magtanong dito ang Divine Doctor at sinabi nito kung nasaan ang kanyang apo na si Cam Miang.
Sumagot ito at sinabi na ang kanyang apo ay nasa isa sa 8 waterways sa pangangalaga ng Dragon Tiger Claw. Nagulat naman dito ang Divine Doctor sa kanyang narinig. Galit na galit ito dahil sa tuwing magtatanong siya dito dati ay palagi lamang nitong sinasabi na sinusubukan pa nito na gumawa ng paraan upang makahanap ng impormasyon patungkol sa kanyang apo, ngunit ngayon ay alam na pala nito kung nasaan umpisa pa lang. Matapos ay nagtanong ulit ang doktor kung bakit hindi nito sinabi agad kahit na alam na nito ang impormasyon patungkol doon. Sabi ng bihag na inutusan siya na huwag sabihin sa doktor ang tungkol doon hanggat hindi pa natatapos ang ginagawa nitong pagsasaliksik, at maibabalik lamang nila ang apo nito kapag natapos na siya sa kanilang ninanais na gawin ng doktor. Nagalit naman dito si Heobong at sinabi na paanong natatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang mga Orthodox sect kung ang gawain naman nila ay walang pinagkaiba sa Unorthodox sect, nang bigla naman siyang binigwasan ni Ho Sanghua dahil sa pagiging maingay nito. Matapos ay galit na sinakal ito ng Divine Doctor, at sinabi na papatayin niya ito gamit ang kanyang dalawang kamay dahil sa paggamit ng mga ito sa kanyang sariling apo. Nang bigla naman siyang sinabihan ng ating bida na tumigil na ito sa kanyang ginagawa, sa isip naman ng ating bida na hindi alam ng Divine Doctor kung kailan ito dapat na huminto, kaya naman ay ginamit na nito ang kanyang chi telekinesis upang patigilan ang Divine Doctor sa kanyang ginagawa. Matapos ay inutusan ng ating bida si Ho Sanghua na sila na ang bahala upang palabasan ang doktor sa silid, na sinang-ayunan naman nito. Matapos ay nagpatuloy na si Yu Wun sa kanyang gagawin. Sabi nito sa bihag na may nais itong itanong, at ito ay ang patungkol sa Blue Heaven Society. Sabi nito habang hirap na sa pagsasalita ay ang Blue Heaven Society ay ang nais lamang ay ang maayos na mundo. Matapos ay sinabi ng nanomachine na ang aktibidad sa puso ng target ay nagiging mahina dahil sa pagkabigla at matinding pagdurugo, at ang posibilidad ng kamatayan ay 78%. Matapos ay sinabihan nito ang nanomachine na paganahin nito ang kanyang utak at puso gamit ang kanyang kuryente, na agad naman na sinang-ayunan nito. Matapos ay sinabi ng nanomachine na ang kanilang ginawa ay walang kahit na anong naging epekto, at ang target ay namatay na. Naiinis naman dito ang ating bida dahil sa hindi nito nagawang makuha ang impormasyon patungkol sa Blue Heaven Society, at kung alam lang niya na ganito ang mangyayari ay siya na muna dapat ang unang nagtanong. Wala na siyang magagawa pa sa bagay na ito sa ngayon, ang kailangan niya na lang ay ang umasa na alam ng Divine Doctor ang patungkol sa Blue Heaven Society. Ngunit bigla naman itong nagtaka dahil bakit ang isang Divine Doctor ay may kaugnayan sa mga martial artist, at nakakaramdam ito ng kakaiba sa di masabing dahilan. Sabi nito na sa tingin niya ay ang lahat ng tao dito ay magkakaparehas lamang, kahit na ang mga ito ay sikat o kahit na ang mga hindi. Inakala nito na may malaking kaibahan ang mga ito sa demonic cult ngunit tingin niya ay mali siya. Bigla naman itong natigilan dahil sa pagdating ng Council Elder yon, matapos ay may iniabot ito sa ating bida. Sabi ng Council Elder na hindi na nito nagawang maipakita ito agad sa kanya, ngunit ang Wudang Best Sword ay nagawang masunog ito bago pa mahuli ito ng Council Elder yon. Napatanong naman ang 4th Council Elder na hindi kaya ay ito ang hinahanap ng Divine Doctor, dahil gawa ito sa hindi pangkaraniwang mga materyales. Sabi ni Yu Wu na ang isang ito ay manipis at makinis hindi kagaya ng ibang mga papel. Kaya naman ay inutusan nito ang nanomachine na ianalisa ang bagay na ito, matapos ay tumunog ang system at sinasabi na ang impormasyon patungkol sa bagay na ito ay hindi pa nabubuksan, at hindi nito magagawang may analisa ang bagay na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagtataka naman ang ating bida dahil ngayon lamang nangyari ang ganito. Ang sabihin ng nanomachine na ang program na ito ay nakalock pa. Matapos ay nagtanong ang ating bida na kung kaya ba nitong mabasa ang mga nakasulat dito, dahil ang mga letra sa likod nito ay sigurado siya na Chinese ngunit hindi ito ang kanyang nakaugalian na gamitin, sumagot naman dito ang nanomachine na ito ay isang simplified Chinese. Nagtaka naman dito ang ating bida, sabi ng nanomachine na ito ay isang tradisyonal na mga letra ng Chinese na ginawang baguhin upang mas madali na magamit. Nagtanong naman si Yu Wun kung bakit nila ito ginawa.
Sumagot naman ang nanomachine na hindi niya masasabi dahil ang program patungkol dito ay kasalukuyang nakalak pa. Kaya naman sinabi na lang ni Yuun kung maari ba nitong may salin ang mga nakasulat na nakikita sa libro, sinabi naman ng nanomachine na maari ito. Ang sabi sa mga nakasulat ay, isang malaking pagkakamali ang targetin siya, dahil ito ay ang tunay na pinuno ng demonic cult. Ang kanyang kasakiman ay nasira ang lahat, kailangan nitong magpatuloy pa sa kanilang plano. Sabi ng nanomachine na ito ang mga nagawa niyang maisalin, sa nalaman ng ating bida ay nagtataka naman ito na kung tungkol saan ba talaga ito. Sabi nito na nalaman niya na ang Divine Doctor ay naghahanap ng patungkol sa human body map upang magamit sa paggawa ng extreme martial art body, ngunit ang isang ito ay sigurado siya na isang journal. Bukod pa doon, ay ang tinutukoy nito na pinuno ng demonic cult ay ang kanyang ninuno, ang Heavenly Demon. Kung ang mga ito ay hindi nagtagumpay sa pag-target sa Heavenly Demon, ay maaring may kinalaman ito sa mga bakas ng mga blade ng Extreme Blade Divine Art na naiwan sa ilalim ng bangin. Napapaisip ito na kung ang nag-iwan ng librong ito at gumawa ng Extreme Martial Art Body ay ang ninuno ng Six Blade Martial School, at kung ikukonsidera na ang Divine Doctor ay nakuha ang bagay na ito dahil sa isang kasunduan ay sigurado siya na may dahilan ang mga ito. Mas napag-aralan pa sana niya ang patungkol dito kung ang libro ay hindi nagawang masunog, kaya naman ay sinabi ng ating bida na wala na siyang mapaggagamitan ng isang ito kaya naman ay ibalik na lang nila ang libro sa Divine Doctor, matapos ay agad na nag-utos ang ating bida na magsipaghanda na ang mga ito, dahil aalis na sila. Habang papaalis ang mga ito, ay sinabi ng Divine Doctor kay Yuun na siya ay nakapagbigay dito ng matinding kaguluhan at humihingi ito ng paumanhin sa nangyari. Sabi naman dito ng ating bida na huwag na nitong alalaanan ang patungkol sa bagay na iyon. Nang bigla naman na lumuhad ito at sinabi sa ating bida na nakakahiyaman para dito ngunit nais niyang humingi pa ng isang pabor sa ating bida. Sabi nito na ang kanyang apo ay nasa masasamang pirata sa Yellow River, at halos isang taon na ang nakakalipas mula nang mawala ito, kaya naman ay sana ay tulungan niya ang matandang kagaya niya upang mailigtas ang kanyang apo. Sinabi naman dito ng ating bida na ang bagay na nais nito ay lubhang mahirap at mapanganib. Sabi ng Fourth Council Elder na tumigil sila sa lugar nito ng mahabang panahon kaya naman ay sapat na ito, dahil kung sakali na magtutungo ang mga ito sa teritoryo ng 18 Bandit ngayon, ay tingin ito na ilalagay lamang nila ang kanilang mga sarili sa panganib. Sinang-ayunan din ito ng Council Elder yon at sinabi na hindi nila makakayanan na sumugal sa gusto nitong mangyari. Kaya naman ay iniutos na ng ating bida na magsialis na sila. Nang bigla naman na lumuhad dito ang Divine Doctor at sinabi na kung sakaling mailigtas nito ang kanyang apo ay pagsisilbihan niya ang ating bida hanggang sa huli nitong hininga. Sa sinabing ito ng Divine Doctor ay nagulat naman sila Becky at Fourth Council Elder. Masaya naman dito ang ating bida, ang pagkakaroon ng Divine Doctor na nais na magbigay sa kanya ng katapatan, ay isang pinakamagandang bagay para sa kanilang demonic cult. Matapos ay bigla naman itong nagulat dahil bigla itong ipinatayo ng Lord Xian Yuun gamit ang kanyang Chi telekinesis. At sinabi ng ating bida na aasahan nito ang kanyang sinabi kanina lamang, naiyak naman sa tuwa ang Divine Doctor sa pagpayag ng ating bida na mailigtas ang kanyang apo. Masaya namang sinabi ng Fourth Council Elder na pupunta sila sa 18 Bandit Stronghold gaya ng gusto nito. Dahil narinig ng Fourth Council Elder na sinabi ni Heobong na nabasa nito sa isang travel journal sa Central Plain, na mayroong mga pirata na natuto ng martial arts at tinatawag itong 18 Bandit Stronghold sa Yellow River, sinabi nito na walang duda na malakas ang kanilang Lord Xian Yuun sa mga ito, ngunit ang mga ito ay mga pirata. Sabi naman dito ng Fourth Council Elder na ang 18 Bandit Stronghold ay ang tipikal na tina-target ay ang malalaking mga mangangalakal na dumadaan sa ilog, at hindi tina-target ng mga ito ang maliliit na bangka ng kagaya ng sa kanila. Sabi ng doktor na naisip nito na hindi man lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang pagkakakilanlan ng isang ito, kahit nahuli na ay nais pa din niyang malaman ito, kaya naman ay masayang sinabi ng ating bida na siya si Xian Yuun. Sa isip naman ng doktor na ang pangalang Xian Yuun ay pamilyar sa kanya at mukhang narinig na niya ito dati, nang bigla naman itong natigilan at kung tama ang naiisip niya ay ito ang Lord ng Heavenly Demonic Cult,
ngunit imposible na mangyari iyon dahil kung sakali ay magiging tagasunod siya ng leader ng demonic cult. Matapos ay nagumpisa ng maglakbay ang mga ito, sa daan ay nagtanong naman ang ating bida sa 4th Council Elder na kung alam ba nito kung saan nila makikita ang teritoryo ng Dragon Tiger Clan. Humingi naman ng paumanhin dito ang Council Elder at sinabi na hindi nito alam ang patungkol doon. Sa isip naman ng ating bida na ano naman kaya ang gagawin nila, dahil napaka-imposible na maghanap sila sa buong 18 Stronghold. Sabi naman dito ng 4th Council Elder na huwag na itong mag-alala pa, hindi man ito alam, ngunit may kilala itong tao na pamilyar sa sitwasyon ng 18 Stronghold. Sa kabilang dako naman ay may mga di kilalang mga lalaki ang patungo sa manor ng Divine Doctor. Sabi ng isa dito na magagawa nilang mapuntahan ang Abandoned Sword Valley kapag didiretsuhin lamang ng mga ito ang kanilang tinatahak na daan, nang bigla naman itong natigilan. Matapos nilang mapahinto ay nagtanong ang isa nitong kasamahan kung may napansin ba itong kakaiba. Sabi nito na kahit na hindi ganun kalakas ay nakakaamoy ito ng amoy ng dugo. Kaya naman ay nagdesisyon ito na sundan nila ang amoy, nang makapunta ang mga ito, ay nagulat naman ang mga ito sa kanilang nakita sa mga bakas sa lupa. Sa isip nito na base sa mga bakas ng espada, ang mga master na naglaban sa lugar na ito ay sigurado siya na mga Grandmaster level. Matapos ay sinabi naman ng isa sa mga ito na ang lupa ay kakaiba, dahil kumpara sa ibang lugar ay may nakita silang parte dito na kung saan ay may tinabonan na kung ano. Kaya naman ay agad itong nag-utos na hukayin nila ang parteng ito upang malaman nila kung ano ang tinabonan sa lugar na ito, agad naman na sinunod nila ang iniutos sa kanila ng kanilang leader. Nang matapos ay nagtataka ang mga ito sa kanilang nakita, dahil ang mga ito ay parte ng mga braso at binti. At base sa suot nito ay sigurado siya na mula ito sa Wudang sect. At bigla naman itong napasigaw dahil ang mga ito ay parte ng katawan ng Wudang Best Sword na si Hyun Wunja, kaya naman ay agad na nag-utos ito sa kanyang kasamahan na maghanap pa sa buong paligid. Sa isip nito na hindi siya makapaniwala na mangyayari ang ganito kay Hyun Wunja, na isa sa siyam na hegemon, at elder ng Wudang sect. Sigurado siya na mayroong nangyari, kaya naman ay kailangan nilang magtungo agad sa Abandoned Sword Valley sa lalong madaling panahon. Nang bigla naman na may tumawag sa kanya dahil sa may nakita ang mga ito na isang marka na gawa ng kung sino, sabi nito na walang duda na ito ang marka ng kanilang Heavenly Association. Matapos ay agad na nagtungo ang isa sa itaas ng puno kung saan may nakasulat na marka, matapos ay sinabi nito na may natagpuan siya ditong isang libro. At tingin niya na itinago ng Wudang Best Sword ito. Nang tignan naman ito ng kanilang leader, ay napangiti naman ito, dahil sa ito pala ang nagawang maitago ng Wudang Best Sword bago ito mawalan ng buhay, ang Grand Art na may kakayahang maitulak ang limitasyon ng katawan sa higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.